Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Nasinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. Papalakpakan ka ako natin ng Panginoon. Oo. Nagagalakdan po ako kasi first time ko po dito sa inyo. Oo, may ganito po pala rito. Ako po ay taga St. Jude, dyan sa may Sampaloc, Mindiola, dyan sa area ng mga protesta. Oo, dyan. Kaya ako'y interesado rin na makita. Kala ko naman, maliit lang kayo na kapilya. Yun naman pala, para kayong kastilyo dito. No? Laki-laki ng inyong simbahan. Ito bang, feeling ko nga rito, nasa third floor ako no? Sa taas. O, tsaka taas-taas ng inyong sa amin do St. Jude, maliit lang aming simbahan. Ganun pa man, natutuwa ako na makapagmisa sa inyo dahil alam nyo, ang bayan na aking sinilangan na probinsya sa Mindoro, Municipality of San Jose. St. Joseph din. At dyan sa simbahan na yan, dyan na ako bininyagan, kinumpilan. Dyan ako nag-server, no? At dyan ko na napulot ang aking bukasyon. At dyan na rin ako nagpasalamat, misang pasasalamat. Marami ng bahagi ng aking buhay pananampalataya ang parokya ni San Jose, Tagalog, kaya sa inyo St. Joseph. And that's why it's always good. Kayo po ba mga kapatid, alam niyo po ba, natatandaan niyo pa kung saan kayo bininyagan? Oo, minsan kasi kung sa kailan lang ikakasal sa kahihingian ng baptismal certificate. Paalala lamang po, kaming mga nasa parokya, yung mga dokumento na yan, kasama yan ng birth certificate, baptismal certificate, confirmation certificate. Ilagay yan, pagsamasamahin sa isang envelope dahil bahagi yan ng iyong personal documentation, at mahalagang bahagi ng ating buhay, tao, at ng ating pananampalataya kung kailan at saan tayo nabinyagan. Tama lamang. Kaya nga, tayo rin, ipinagdiriwang natin na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpabinyag, bininyagan. Ngayon, question, saan? Kung nakinig sa gospel, saan? Sa? Ilog, Jordan, Jordan River. Very, sa Bible, very significant yung ilog na yan. Kung sa atin, ilog Pasig, no? Pero noon, maayos-ayos, malinis-linis pa. So at least alam natin na ang Panginoon ay nagpabinyag at sa ilog, at alam din natin kung sino ang nagbinyag sa Kanya. Sino nga? Ayan, si Juan Bautista. Kaya nga napakaganda ng ating depiction doon, no? Mga kapatid, mga kapwa ko Katoliko, alalahanin natin to kapag tayo ay nasa simbahan at nakikita ninyo ang mga ganito, ang ating mga imahin ng Santo Niño, ng Nazareno, ng baptism, hindi lang po yan dekorasyon. Nasabi, ay, ang ganda naman, ang daming bulaklak o something. Para sa atin pong mga Katoliko,
Gustong-gusto natin ang mga ganyan dahil isang tingin mo lang, mauunawaan mo na. O yan, ha? O kapag may nagtanong sa inyo, bakit kayo mga Katoliko, ang dami-dami yung mga imay na things like that? Inggit ka lang. So, dahil kami, masyado kaming visual. O, isang tingin lang namin. Di ba? Natandaan ninyo yung Belen. O, tatanggalin na. Saan ba? Walang Belen. O, patanggal na yan eh. Dahil ito'y huling araw ng Kapaskuhan, ng Paskong season. Okay? Isang tingin mo lang, maunawaan mo na kagad. And there, kitang-kita mo. Alam mo na si Juan Bautista at siya ay bininyagan sa tubig ng pagsisisi ng kasalanan at ang ating Panginoong Jesucristo na para bang isang mababang loob na umilalim sa kamay ni Juan Bautista. Malaking kababaang loob ng ating Panginoon yan. Now, ano po ang significance ng pagbibinyag sa ating Panginoon in terms of ating pananampalataya? Number one, yan ay bahagi ng tinatawag na pagpapakilala o pagpapakita. Yung word sa English, epiphany. You remember last Sunday, this, Feast of Epiphany, pagpapakita ng Panginoon. At maraming bahagi doon sa simula sa kwento ng buhay ng ating Panginoon ang tinatawag na mga pagpapakita o pagpapakilala. Una doon ay ang kanyang pagsilang. O, Christmas, dahil ang Diyos na invisible ngayon ay naging visible. Ang Diyos na hindi natin makita ang mukha, ngayon nakikita natin sa katawang ng isang sanggol. Kaya visible, pagpapakita. Kasama na rin dyan, nung siya'y dinala sa templo, no, na may mga pahayag ang mga propetang si Simon at si Ana tungkol sa bata. O, presentation, di ba? At kasama na rin dyan, itong ating ipinagdiriwang ngayon, yung kanyang pagbibinyag. Idadagdag pa natin dyan later on, yung kanyang unang milagro sa wedding of Cana. Nakita nila ng Panginoon, lumalabas ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang Diyos. Naunawaan po ba natin yon? Pagpapakita at pagpapakilala na itong si Jesus ay isang tao, ngunit hindi lamang pangkaraniwang kagaya natin dahil sa kanya nanunuot din ang kanyang pagka-Diyos. Iisang tao, dadalawa ang nature. Isang tao, isang Diyos, at para bang nagsama doon sa kanyang katauhan. Mauna na sa ating ano yun. Now, mahalaga din yung kanyang pagbibinyag dahil ito yung tanda ng paninimula ng kanyang pagtatrabaho. So, in that sense, ay malalaman natin. Ngunit sa akin, no, isang mahalagang ay pinagdaanan niya. Tunay na ang Diyos ay kasama at nagkatawang taong kasama natin. Emmanuel, Diyos na kasama natin. Dahil lahat ng dadaanan natin, pinagdaanan din niya. Isinilang siya, may magulang siya, may pamilya siya, may mahabang angkan ng ating Panginoon. At ngayon, lahat ng kailangang gawin ng isang tao, inialay sa templo, pabibinyagan, lahat yun. Kaya nga, nakakapagtaka dito sa Ebanghelyo, na pati si Juan Bautista, siguro napakamot siya ng ulo. Sabi niya ako po ang dapat ninyong binyagan at kayo pa ang lumapit. Natandaan ninyo yung sagot ng ating Panginoon. Uulitin ko. Sagot ng ating Panginoon, hayaan mo na. Hayaan mo na itong mangyari. Bakit? Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kahit siya'y anak ng Diyos Ama sa langit, ngunit lahat ng kay Jesus, tumupad sa kalooban ng Diyos. Sana ganun din po tayo, na ang hinahanap natin ay matupad natin ang kalooban ng Diyos. Ngunit higit pa dyan, na si Jesus ay kasama natin, ay kitang-kita talaga ito sa mga, halimbawa sa mga ating selebrasyon. Malamang nakita ninyo yung picture ng huling translasyon. Tandaan nyo yan, 2026. Bakit? Mukhang magiging historical yung translasyon ng 2026. Bakit? Dahil siya ang may pinakamahaba na
na prosesyon. Pagkahaba-haba man daw ng translasyon, sa Quiapo Church pa rin ang tuloy. No? At kaya yung pinakamahaba na yun, kikita niyo yung picture ng pagkarami-rami nating mga kababayan. No? O I assume na lahat sila ay mga Katoliko. Hindi naman siguro mag-aano doon yung hindi binyagang Katoliko, hindi naman sasama roon. Alam mo din, pagkadami-dami noon, ika nga parang dagat ng tao. At doon makikita mo na sa gitna ang imahin ng ating poong Jesus Nazareno. Ang parehong poong Jesus na siyang naging Santo Niño. Ang poong Jesus na bininyagan ni Juan Bautista. Ang poong Jesus na ipinako sa krus. Ang poong tinaguriang taga Nazareno. No? And so nasa gitna ng mga tao, sana maunawaan natin yung nakita natin na ang Diyos natin ay kasama natin, nasa gitna natin. Kaya nga, walang panahon, walang araw na masasabi nating tayo'y nag-iisa, na lagi nating kasama ang Diyos sa ating buhay. Kaya't hindi tayo malulungkot, hindi tayo maghihinaan ng loob dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. At tingin ko, yun ang isang mahalagang mensahe ng pagbibinyag kay Jesus, na siya ay talagang pumasok sa ating pamumuhay bilang tao. Ano ngayon sa atin yan? Ano ang ano? Naitanong nyo na ba kung ano ang kahulugan ng baptism? Saan kinuha yung salitang yan? O may mga pagpapaliwanag yung mga pari tungkol sa mga terms, no? Tiningnan ko rin, hindi naman ako masyadong eksperto sa lingwahe, kaya't ginugel ko na lang. Tiningnan ko saan nanggaling yung the word baptized or baptism. Yun naman daw pala ay nagmula sa salitang Griego na ano ang kahulugan? Sa Tagalog, translate na natin sa Tagalog, lublob. Yung nilulublob. Dahil ang original na pagbibinyag ay talagang nilulubog. Nilulubog, no? Sa atin lang mga Katoliko, ay wala naman tayong swimming pool simbahan, kaya buhos na lang. Huwag kayong mag-alala, pareho lang din hong binyag yun, no? Pero ang original ay talagang nilulubog. Ngayon, para sa ating pamumuhay, yun lang ba? One day? Wala pang ang atang 10 minutes yung binyag natin, tapos na? Ay hindi ho. Wala lang akong makitang ibang salita. Siguro mas maunawaan natin dyan, yung ating binyag, dapat parang ano yan parang nagmamarinate ka ng karne. Nagmamarinate ng karne. Pwede ba namang magmarinate ng ulam na iginanon mo lang, sinawsaw mo lang? Ay hindi. Di ba? O kayo masanay na magluto, alam niyo na pag nagmarinate kayo, ilulublob mo talaga sa toyo. O kung ano man ibang sangkap nun, at lalaanuhin mo pa, para nang sa ganon, yung lasa ay manuot, sumama doon sa karne. O sana ganon din tayo sa ating binyag. Tayong mga binyagang Kristiyano, Katoliko, sana na marinate din tayo, saan? Sa buhay ni Kristo, sa pamumuhay Kristiyano. Lublub tayo, nakalublob sa buhay Kristiyano. Hindi lang sausaw. Dahil yung sausaw, bininyagan ka, tapos hindi na nakita sa simbahan. No? O tayo ay Kristiyano lamang kapag may prosesyon, o may piyesta, o nasa loob ng simbahan, pero paglabas, ay nako, sa laula na. O, ay di sausaw lang yon, hindi yon lubog. Ngunit kung tayo ay talagang marinated sa buhay Kristiyano, nakalubog sa buhay ni Kristo, bawat sandali, kaya may nakakakita o wala, magpapakabuti at magpapakabanal ka. Anuman ang ating estado sa buhay, kapag ang pagkakristyano ay tunay na naroon nakaangkla sa ating kalooban, then sa bawat sandali, maaasal tayo, magsasalita tayo, mag-iisip, magdidesisyon, no? At mag-aastang Kristiyano. Sana po ganun isang paalala lang naman na sa atin, na walang sandali, kapag kayo'y binyagan na,
Walang sandali na, excuse mo na ako ngayon ha, bukas na lang uli ako babalik sa pagkakristyano. Ngayon, masama muna ako. Ay, wala hong ganon. Sa bawat panahon, kapag tayo'y nabinyagan na, nakakabit na ang ating buhay kay Kristo. Kaya yun po sigurong isang paalala sa atin, na ang ating binyag ay isang napakahalagang kondisyon o pagkakataon sa ating buhay kung saan tayo ay naging kasapi ni Kristo, naging kasapi at kasama sa simbahang ito. At magmula nung tayo'y binyagan, nagkaroon na tayo ng panibagong apelyedo. No, ngayon may mga apelyedo tayo ng ating pamilya, okay lang yan, gagamitin nyo yan. No? Pero nung tayo'y nabinyagan, binigyan tayo ng panibagong apelyedo. Ano yon? Kristiyano. Ikaw si Maria, Kristiyano. Si Juan, Kristiyano. Si Antonio, Kristiyano. Kaya't dala-dala na natin yan. Ganun po kahalaga ang ating binyag.